Okay, praise God. Nag-reconnect lang ako mga kapatid na wala ako ng saglit. So, ulitin ko po. Okay, sorry po mga kapatid. Ulitin ko ang aking binasa na naputol pa ako saglit. So, magsimula po ako muli sa aking binasa. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 hanggang 13. Ulitin ko lang po. Thank you for following. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagkatawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at nang walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa mga bagay na ito, ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Dahil dito, nagtitiis ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya. Sapagkat nakilala ko yaong aking sinampalatayanan at lubos akong naniwalang siya'y magkapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pamamagitan sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. So to God be all the glory. So, paki-mention na lang yung mga hindi nakasunod sa atin sa inulit ko po mga kapatid, nawala yung iba na kanina nasa kasama natin sa FB Live. Bakit na lang po, mention na lang sa kanila. Okay, so pag-aralan po natin ngayon mga kapatid ang araling may pamagat na Your Holy Calling, ang iyong banal na pagkatawag. So, sabi dito, who hath saved us and called us with holy calling. Bawat isa sa atin mga kapatid ay tinatawag ng Panginoon. So, una, God is calling us for salvation. Then, after saving us, meron siyang calling para sa atin. May pagtawag siya, may pinapagawa siya sa bawat isa sa atin. This calling is not according to our own works, but according to the mercy and grace, according to the purpose. Ayon sa kanyang mabuting layunin mga kapatid. So, ito po yung mga aspeto ng pagtawag sa atin ng Panginoon. First, who hath saved us. That is brought us into a state of salvation, given us the right to it. So, binigyan tayo ng Diyos siya yung nagdala sa atin sa kaligtasan at siya yung nagbigay sa atin ng karapatan para dito. So, hindi dahil tayo ay mabuti,
Hindi dahil tayo ay mabait o hindi dahil tayo ay magaling sa sarili natin. But this is in accordance to His grace and mercy to us. So, this is the record, sabi ng 1 John 5:11, and this is the record that God had given us eternal life, and that this life is in His Son. So, ang eternal life na ito, yung salvation na ito mga kapatid, ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus mismo. And we know that the Son of God is come, sabi sa verse 20, and hath given us an understanding. So, through Him, siya po nagbigay sa atin ng kaunawaan, that we may know Him, that this is true. And we are in Him that is true, even His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, may this discussion this morning enlighten us na bawat isa sa atin mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon for salvation. So this is not about religion, but this is about relationship sa ating Panginoon. So marahil matagal na tayong kikinig ng salita ng Diyos. Pero may the understanding come to us, enlighten us. Nawa yung pagkaunawa sa salita ay ibigay sa atin ng Panginoon through the power of the Holy Spirit. Na makita natin ang importansya nung salvation na in-offer sa atin ng Panginoon through the finished work of the Lord Jesus Christ. So we are saved not by membership in religion or organization, but we are saved through faith in the finished work of Jesus Christ, sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So that's the significance of the birth, burial, and resurrection of our Jesus Christ. Na kung hindi siya dumating, kung hindi siya sinilang sa sabsaban a long time ago, noong unang araw ng Pasko, ay hindi natin matatamo itong fulfillment ng calling na binibigay ng Panginoon sa atin bilang mga tao, mga kapatid. So, that brought us into the state of salvation. So, dati tayong makasalanan, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero, inaalis tayo ng Diyos doon sa estado na yon. Nawa ay dumating sa atin ang understanding na ito, mga kapatid, na maintindihan natin ng lubusan yung purpose ng Diyos on saving us. Purpose ng Pasko, purpose ng burial at resurrection ng ating Panginoon. Bakit siya nagkatawang tao? Sinilang siya sa sabsaban. So dahil siya ay nagkatawang tao, dahil dito, in order for us to obtain that holy calling, first is the calling for salvation. Kaya, kung hindi pa tayo nakakapag-decide or nakakapag-respond o hindi pa ito gaanong maliwanag sa atin, this must be clear to us. Nang sabi ng salita ng Diyos, you must be born again. Kailangan nating maipanganak na muli sa espiritu, sa tubig at sa espiritu, which symbolizes po the baptism in the water and in the spirit. So, now, kapag nagawa na yun, nangyari na yun sa atin, because that's the process of God in bringing us into the state of being saved. So, inaalis tayo ng Diyos doon sa kasalanan, doon sa verdict ng mga kasalanan. Kasi, tayo, di ba, may minahan na tayong kasalanan sa ating mga magulang na si Eva at si Adan, plus yung mga kasalanan natin, mga kapatid. So, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, may the Word of God enlighten us na kailangan nating umalis doon sa state na yon, na tayo we are destined, kasi kung di tayo alis doon sa state ng kasalanan, we are destined for the verdict of the sin. For the wages of sin is death.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Now, kapag nangyari na sa atin na na-remove na tayo doon sa state of sinfulness through faith in Jesus Christ, sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, and we repented from our sins. Kasi kapag nanampalataya ka na ang Diyos ang magliligtas sa iyo, ang Panginoong Jesus kaya kanyang patawarin, of course, it will lead us to repentance. It will not stop on faith. Faith without work is dead, diba? So, it is not faith alone. But, the faith is the beginning. Diba? Ang pananampalataya natin ang simula of our journey toward salvation. Inaalis tayo ng Panginoon sa state of being condemned, destined to punishment, to death, but God is removing us in that state, bringing us into a state of being saved. So, kaya who hath saved us? Sabi ng salita ng Diyos. Sabi nasa natin, na siyang nagligtas sa atin. What saved us and called us with a holy calling. So, pagkatapos nating iligtas ng Panginoon, pagkatapos niya tayong inalis doon, sa state of being condemned to death because of our sins, inaalis tayo doon ng Panginoon, and He is bringing us into His holy calling. Purihin ang Panginoon. So, good morning. This is the record that God had given us eternal life, and this life is in His Son. So, saan nagmumula yung eternal life na yun? Sa pamamagitan ng kanyang anak, na walang iba ang humanity ng ating pong Panginoon. So, sabi dito sa 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come. Alam natin na dumating ang Son of God, and hath given us an understanding, at nagbigay sa atin ng pangunawa, that we may know Him that is true, na maintindihan natin na siya ay totoo, we are in Him, at tayo ay sa Kanya, that is true, at yan din ay totoo. Okay? Even His Son Jesus Christ, ang kanyang anak na si Jesucristo, this is the true and eternal life. This is the true God and eternal life. Ang ating Panginoong Jesus mismo, sabi ng Bible, the true God and eternal life. That's why our eternal life is through Him. Kaya sabi ng Bible, diba? For the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life. And He came, the thief cometh to destroy, to kill, ang magnanakaw ay pumarito pang sumira, magwasak at pumatay, subalit siya ay naparito to give us life in the fullness thereof. Okay po? So, kaya mga kapatid, maintindihan natin na kung ang tayo ay nasa, kumbaga, iniisip natin or hanggang ngayon, hindi pa tayo settled sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Nandun pa rin tayo sa searching. Ano ba talagang plano ng Diyos sa buhay ko? Ito lang ba everyday, magtrabaho ako, magkaroon ako ng income? Then, lumilipas ang panahon, dumadagdag ang edad natin, hanggang hindi natin mamalayan, tapos na, kung baga, yung strength natin, yung kalakasan natin, the youth, the vigor, pat lumilipas, mga kapatid. Pero hindi pa natin nasusumpungan ang purpose ng buhay. This is not an accident. Bakit nandito ka sa live na to ngayon? Ibig sabihin, bago matapos ang taon na to, binibigyan ka ng Diyos ng understanding to start anew sa year 2025 together with the Lord. A new journey together with the Lord. Ang journey natin kasama ang Panginoon ay hindi magsisimula sa kamatayan. Kasi minsan na ito yung sinasabi natin, pag namatay na Anya, nandoon na siya, kasama na niya ang Panginoon, nag-journey na siya kasama ang Panginoon. But actually, our journey together with the Lord starts here. Dapat dito pa lang, kasama na natin ang Lord sa ating journey. Kasi kung hindi natin isasama ang Lord sa ating journey dito, hindi tayo makakarating sa journey doon sa pangalawang buhay na kasama siya.
because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, through Jesus Christ. So siya mismo may sabi niyan sa aklat ng Juan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. So kaya ngayon pa lamang sa journey natin sa buhay na to, invite Jesus in your life. Kasi nandyan lang po siya. Kumakatok sa iyong puso. Kumakatok sa iyong puso at sinasabi niyang pumasok, nais niyang pumasok sa iyong buhay. That Jesus of Nazareth na isinilang sa nagkaroon ng laman at dugo at namatay sa cross ng Kalbaryo at nabuhay na maguli after 3 days. Tinalo niya ang kamatayan at Hades at siya ay nagtagumpay. At siya ay umakyat sa langit, pero ang sabi niya, I will be with you until the end. So siya pa din ang kasama natin. He is now coming to us as the Spirit. He is coming to you as the Spirit, and He wants to live within you. Nais niyang tumira sa loob mo. That's why sabi ng aklat ng Revelation 3:20, ako ay kumakatok sa labas ng pintuan, at ang sino mang magbukas nito, ako ay papasok at magkasalo kaming kakain. The Lord Jesus Christ, as the Holy Spirit, wants to dine with you. Nais niyang makasalo ka sa buhay na to. So, the journey with God starts now, habang nandito tayo sa mundong ito. Upang, after this life, doon na natin ma-experience ang fullness of this journey kasama ang Panginoon. Pero kung hindi natin siya isasama sa journey natin ngayon, hindi tayo makakasama, hindi natin siya makakasama sa journey after this life. Amen? So that's why, ito yung purpose ng Diyos, that He died, He offered His life in the cross of Calvary. Siya ay pinatay, mga kapatid, pero yung pagpatay sa Kanya is for our benefit. Yung sacrifice niya, yung mga tiniis niya na mga parusa sa Kanya, kamatayan, is for our benefit. Ganun siya, ganun ang Diyos kabuti sa atin. Okay? So, now, maunawaan natin, okay, ini-emphasize ko lang po to para maintindihan po natin lahat, especially doon sa mga followers natin na still searching, still undecided. Ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay ko? Naghahanap ng direction. So, masusumpungan natin ang tunay na direksyon ng buhay if we find Jesus. Katulad ng 3 wise men sa Biblia. Hinanap nila ang Panginoon. They follow the star of the Lord. So, this time, mga kapatid, every time we hear the Word of God speaking in your heart, let the Word of God resonate within you, na makita mo ang liwanag. That star na sinundan ng mga wise men, that symbolize the light of understanding, the enlightenment coming from the Lord, mga kapatid, na nag-lead sa kanila toward that manger, the humble manger, where the Savior is born, mga kapatid. So, masumpungan natin ang liwanag. Sabi ng salita ng Diyos, ang pagdating ng Panginoon, nagbigay sa atin ng understanding kung ano yung kahalagahan nitong pagkatawag, mga kapatid. So, nawa, as we are celebrating the season of the visitation of our Savior, mag-resonate ang liwanag ng star ng Panginoon sa iyong puso. That will maintindihan mo na ang purpose ng Diyos is to remove you from the state of being condemned and to bring you in the state of being saved. Doon naman, nandito na sa level 2, kumbaga. So, yung level 1, yung mula sa kasalanan, inaalis tayo patungo sa dinadala tayo sa state of being saved, sa kaligtasan. So doon naman sa nandito na, sa state na to ng kaligtasan, kumbaga level 2 ka na, nakahakbang ka na. Okay. Ito naman, sabi ng
second ng sunod na linya dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 9, who had saved us, so that's the level 1, kumbaga. Level 2, and called us, tinawag ka ng Panginoon, with unholy calling. Amen? Not according to our works, but according to His own purpose and grace. So, doon sa nasa state of being saved na, level 2 ka na, ito yung dapat nating maintindihan. Na tayo po ay tinawag ng Panginoon sa isang banal na pagkatawag. Okay? And in order to our obtaining it, had effectually called, renewed, and sanctified us. So in order, upang yung pagtamo natin ito ay maging effectual, maging tuloy-tuloy. Yan, sabi. Kaya nga mga banal, sabi ng Hebrews 3:1, kaya nga mga banal na kapatid, may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Okay? Maintindihan natin ito that we are partaker of the higher calling. Sa Tagalog ang nakalagay, may mga bahagi ng pagtawag ng kalangitan. Okay? Inyong isipin ang apostol na dakilang saserdote na ating kinikilala, na siyang tapat na naglagay sa kanya, gaya rin naman ni Moses sa buong sambayanang ito. So, we are partakers of that holy calling. So, ang pagtawag sa kalangitan, mga kapatid, ay hindi rin magsisimula sa kamatayan natin. Diba? Kung namatay na tayo, iniisip natin, pag namatay ng isang tao, iniisip natin na tinawag na siya ng kalangitan. Actually, the heavenly calling starts now. So, kung hindi ka tutugon sa pagtawag ng kalangitan ngayon, hindi ka makakapunta doon sa kalangitan after this life. Nakuha po natin. So, this calling must start now. Ano man, kung narinig mo ito ngayon, ibig sabihin, God is bringing you in or giving you the enlightenment, the understanding to know the higher calling that is giving you. So, ikaw ay tinawag for a holy calling. Isang banal na pagtawag. Pagtawag ng kalangitan. Pero, kailangan mong maranasan muna yung level 1 that you will be saved. Maalis ka dun sa estado ng condemnation at maligtas ka. At pupunta ka dito sa level 2, the holy calling. Okay, from the calling of salvation, sa pagkatawag sa pagligtas, pupunta ka sa pagtawag na holy calling. Ito yung pupunta doon sa purpose. Sa ano yung gagawin mo pagkatapos na niligtas ka ng Panginoon. It will you will move forward toward what you are going to do na niligtas ka na ng Panginoon. Ano ang purpose ng Diyos? Kasi isipin natin, bakit nandito pa tayo? Bawa, nabautismohan na tayo, niligtas na tayo ng Panginoon. Bakit hindi pa niya tayo kinukuha? Naligtas na tayo. O, kunin na tayo ni Lord. Pero bakit hindi pa tayo kinukuha? Because we are partakers of that heavenly calling according to His purpose and grace. Ayon sa kanyang purpose. Mayroon pa siyang purpose, mga kapatid. Okay? So, let's continue po. Sapagkat siya ay inaring karapatan sa lalong kaluwalhatian na sa kay Moises, palibasa ay mas lalong karangalan kaysa bahay, yaong nagtayo ng bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapot ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ayan. So, inihalin tulad ang buhay natin sa pagtayo ng bahay. Ang bawat bahay ay may nagtatayo at ang lahat ng bagay ang nagtayo ay ang Diyos. So, it all starts with Him. Our calling starts from the Lord, from Jesus Christ. Si Jesus po yung starting point ng ating calling. Ang kanyang purpose. Okay? Not according to our works. Hindi po ito dahil sa atin sariling gawa. Not for any merits of ours. Kaya hindi tayo pwedeng mag-claim na dahil mabait ako, dahil konti lang ang kasalanan ko kaysa iba. No. Sapagkat lahat tayo nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Wala sa atin pwedeng magmayabang. Kaya pag naintindihan natin ito,
we will burst into thanksgiving sa ating Panginoon. Dahil yung calling natin is not by merit. Sa mundong ito mga kapatid, usually yung mga posisyon, mga honor, mga karangalan na binibigay is by merit. Ina-award ka dahil nakagawa ka ng ganito dahil. Pero ang Diyos iba eh. Siya yung nag-enable you. Kaya kahit gaano ka itim ng iyong nakalipas, gaano ka cripple ng iyong buhay sa nakaraan, gaano ka useless, kapag nasumpungan mo si Jesus, it will change the direction of your life completely. Katulad ng 3 wise men, di ba? Nung nasumpungan nila si Jesus, nag-iba na sila ng daan pagkatapos. When you meet Jesus, you will see your holy calling. And you will never be in that way again. Mababago na ang journey mo. Spiritually speaking po mga kapatid. So hindi po yung literal na journey, kundi yung paglalakbay ng buhay natin, the direction of our life is spiritually together with the Lord. Amen. Thank you so much. So, sabi po dito mga kapatid, Romans 11:29, for the gifts and calling of God are without repentance. At ang pagtawag na yun ng Panginoon ay hindi yan magbabago. Ang problema lang minsan tayo nagbabago. Kaya minsan nawawala tayo sa calling. Nagkakaroon tayo ng detour sa ating mga buhay. Pero dapat nating maunawaan na supposed to be ito yung plano niya. Hindi nagbabago. Maganda ang plano niya. Kaya lang naman tayo minsan nagpaikot-ikot sa wilderness. Katulad ng mga Israelites during the time of Moses. Na naglakbay sila bago sila makarating sa Promised Land. Umikot-ikot sila sa wilderness for 40 years. Why? Dahil hindi nila maayos na pinakikinggan yung instruction ng Panginoon. So let us pray for God's understanding that we may understand. At alam niyo mga kapatid, pag naunawaan mo ang calling ng Panginoon, kung ano ba yung pagtawag niya, ano ba yung ang ibig kong sabihin, ano ba ang pinagagawa niya sa iyo, ano ba talaga yung purpose ng buhay mo, hindi mo na ituturing na disappointments o failures, yung mga pinangarap mo na hindi mo na-attain. Habang nagagawa mo kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Because in doing the will of God, there is satisfaction, there is fulfillment. May sakripisyo, but there is satisfaction and fulfillment. So marami tayong mga dreams and failures, o mga dreams, unfulfilled dreams. As being a human, being a person, marami tayong mga unfulfilled dreams. Pero minsan magtataka ka, ito yung gusto mo nung maliit ka pa, ito yung mga gusto mong gawin. Pero God is leading you into this direction. Kasi nandoon yung calling mo. Katulad ni Jonah, di ba? Si Jonah sa Bible. Pinapupunta siya ng Panginoon sa Nineveh. Pero ang gusto niyang puntahan ay ang Tarsus. Anong nangyari sa kanya? Kung magkaroon ng unos, inulog siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda, niluwa siya sa Nineveh. So, ang calling ng Diyos is without repentance. Kaya lang minsan tumatagal tayo sa paglalakbay hanggang maabot natin ang pagtawag ng Diyos. Kung hindi natin masyado pinakikinggan yung kanyang tinig at yung kanyang direction sa atin. Hindi po yung literal na tinigan na may maririnig kang maliit na boses na magsasalita sa iyo sa may gilid ng may ilalim ng puno. Hindi ganoon. Yung pangungusap ng Diyos sa puso mo. Yung leading niya through the Holy Spirit. Na minsan, He is leading you through the circumstances of your life. Katulad ngayon, na naririnig mong salitang ito, marahil magtataka ka na, yes, hinighlight ko kasi ang FB live ko, di ba? Tinag ko sa mga followers. Pero it doesn't mean na nandito ka dahil lang doon. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos. Kung bakit ka na-inform sa message na to sa umagang ito, because God is calling you. God has a purpose for your life. Okay? So,
This is not according to any works or merit, mga kapatid. Good morning sa mga pumapasok sa ating FB Live. So, binasa ko kanina, Romans 11:29. For the gifts and calling of God are without repentance. So, this is not our own. This calling is according to His purpose, mga kapatid. At ito ay hindi magbabago. It will continue. Ang problema lang, sabi ko nga kanina, minsan tayo yung nagde-deviate, tayo yung nagde-detour. Pero ibabalik ka pa din ng Panginoon. Kaya lang minsan matatagalan lang yung journey. Kaya minsan mga kapatid, may mga tao na nagsisisi na, sana nung bata pa ako, naintindihan ko na to. Pero actually, nung bata ka pa, tinatawag ka na ng Panginoon. Kaya lang, hindi mo lang siya napapansin. Nakuha po natin. Bakit ko po yan nasabi? Kasi ngayon ko na magbulay-bulay na in me, personally, bakit nung bata ako, hinahanap ko na yung Bible? Bakit nung bata ako, nakikinig ako sa mga sinasabi ng matanda? Because I want to learn, I want to know. I want to know more about God. I want to know who He is. So that's why, as early as in my elementary grades, I am searching for the Bible. So, ibig sabihin, dinadirect ka ng Lord from the start sa calling mo. Na, yung preparation pala natin, noon pa. Kaya lang minsan, di natin agad-agad nakikita yun. Okay? So, actually, I believe na yung purpose ng Diyos sa buhay natin, it starts from our birth or even from our conception sa loob ng tiyan ng ating mga magulang, okay? Kasi sabi ng Isaiah, di ba? You are fearfully and wonderfully made. Kagilagilahanas at kamangha-mangha ang pagkalikha sa iyo ng Panginoon. So that life that you have is so special. Napakahalaga ng buhay na yan na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya kapatid, kung hanggang ngayon, sasayang mo pa ang buhay mo sa bisyo, sa kasalanan, patapos na naman ang 2024. Start anew, together with the Lord. So, hindi natin kayang magbago sa sarili natin. Hindi natin kaya. Pero sa tulong ng Diyos, siya din ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Just surrender your will. At tulad ng prayer ni Jesus sa cross sa Garden of Gethsemane, sabi ng ating Panginoong Jesus, during His earthly ministry, kung maaari, Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Subalit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. So, mararamdaman mo doon yung bigat ng nararamdaman niya as during His humanity. Kasi nabuhay siyang, naging tao siya, nagkataong tao. So, as human, alam niya yung bigat. Alam niya yung mararanasan niya, na hirap. Kaya he prayed, Lord, kung maaari, ilayo mo ang sarong ito. Pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. That's a very beautiful example of prayer. Pinakita sa atin ng Panginoon. Upang ilid tayo ng Lord sa pagtatagumpay. Kasi ang purpose ng Diyos sa buhay mo is to have it. Sabi, for the thief cometh to kill, to destroy. Ang magnanakaw ay pumarito pang magsira, magwasak, pumatay. But God, Jesus Christ came to give us life and have it abundantly. Maging maayos ang ating buhay. Nangyari ang purpose na sa atin. Okay, let's proceed po. Alas 6 na. So, all things work together, sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, and to them who are called according to His purpose. So, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip ayon sa kanyang layunin. Okay, balansin lang natin mga kapatid. May mga negative na nangyari sa mga buhay natin.
na minsan hindi naman natin ginusto. Naging biktima tayo minsan ng sirkumstansya, ng pagkakataon na hindi naman natin ninais. Maybe kasalanan ng iba, maybe kasalanan ng ating mga magulang, o kasalanan ng ibang tao. But hindi na natin i-blame ang sino pa. Kundi itong makita natin. We know that all things work together for good to them that love God. Kapag nagmamahal ka sa Panginoon, He will turn all that negative things into good things for you. Yung mga bagay na nangyari in the past na hindi mo na kontrolado, hindi mo na mababago, that may have contributed on who you are today, na hanggang ngayon daladala mo pa, ang bigat, daladala mo pa. Just give that to God. And He will remove the pain, aalisin niya ang mga sakit na dulot nun, at maiiwan sa iyo ang strength. Maiiwan sa iyo ang lesson kung bakit nangyari ang mga bagay na yun. At doon ka huhugot ng kalakasan to stand and to stand in your beautiful testimony. At ikaw ay tatayo sa ng napakagandang patotoo sa iyong buhay. Uhugutin mo doon sa mga negative experience in the past na hindi mo na makokontrol, hindi mo na mababago. If you surrender that to God, if you give that to God, ibigay mo yan sa Diyos, God will remove the pain. God will heal you. Maiiwan sa iyo ang kalakasan, ang strength, at ang good testimony. Amen? So, according to the eternal purpose, we see purpose in Christ Jesus our Lord. So, in whom I have sent you for the same purpose, that ye may know our affairs and that ye might comfort your heart. So, siya din ang magbibigay ng comfort sa ating mga puso. But thou hast fully known my doctrine, the manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, and patience. Dapat, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang minti na si Timothy, yung kanyang tinuturuan, sabi niya, maintindihan mo, ba? Baga napaka heart-to-heart talk nitong message ni Apostol Pablo sa kanyang minti na si Timothy, sabi niya. And we know that all things work together for, sa Romans pala, for good for all things that love God. Pero dito sa Ephesians 3:11, sabi niya, according to the eternal purpose, maintindihan mo na ayon sa kanyang walang hanggang layunin, which purpose in Christ Jesus, na ang layunin na yan ay na kay Kristo Jesus, whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know our affairs and that he might comfort our hearts. Na ngayon ay pinabadala ko sa iyo, sabi ni Apostol Pablo, through his letter sa mga taga-Ephesian, sa Ephesian pala ito na binabasa ko ngayon, na para maintindihan natin na yung mga ginagawa natin, yung mga nangyayari sa atin, maintindihan nyo na alam yan ng Panginoon at siyang magbibigay sa inyo ng comfort. At dito sa sulat niya kay Timothy, sabi, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity. Sabi niya kay Timothy, naintindihan mo ang ating aral, ang paraan ng pamumuhay, ang layunin, ang pananampalataya, ang pagtitiis, at ang pag-ibig, at ang pagpapahinuhod na pinakita ko sa iyo. Okay? So, very personal na message sa atin din, mga kapatid. Let us recognize this as a message coming from the Lord while it is written from the Word of God. Na ang calling ng Diyos sa atin is without repentance. According to His purpose, according to His grace. So, last, mga kapatid, dito sa last line ng binasa natin, sa text natin sa 1 Timothy 1:9, sabi, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given unto us in Christ Jesus before the world began. Kaya sabi ko kanina, di ba, it starts from your birth, even before your coming to this world. Okay, sabi dito, saan ba ako? Which was given in Christ Jesus to obtained through the merits of mediation of Jesus Christ. So, hindi yung sarili nating merit, but because of the finished work of Jesus Christ. And Acts 17:28, for in Him we live and move and have out our being, as certain also your own poets have said, for we are also His offspring. Okay. Sa Kanya tayo
nabubuhay, gumagalaw, at mayroon ng ating pagkatao. So it all starts from Him. It all starts from Jesus Christ. Upon knowing Him. Okay? So, kailan? Before the world began. Which purpose of His was before the foundation of the world was laid, and therefore could not be according to our works, but must be in His own grace. So, nagsimula pa ito before the foundation of the world. Kasi, di ba, in the beginning, God created the heaven and the earth, sabi sa Genesis 1:1. And during the time of creation, diba habang naglilika ang Panginoon, okay, imagine natin kung ano yung nasa puso at isip ng Diyos. Bakit niya nilikha ang lahat ng bagay? In the beginning, God created the heaven and the earth. Then, sunod-sunod sa Genesis chapter 3, nilikha niya ang lahat ng chapter 2, preceding verses, nilikha niya yung mga bagay na kailangan ng tao. At sa Genesis chapter 3, nilikha niya yung tao. But before He created us, He prepared first all things that we need. So, ibig sabihin, during the time of creation na naglilikha ang Diyos ng mga bagay sa sanlibutan na to, ikaw na ang nasa puso ng Diyos. Tayo na ang nasa puso ng Diyos. That He will create man. He will create humanity according to His purpose. According to His calling. Na, ano ba yung calling natin? That you may show forth, that you may show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Okay? Yung calling na yun is toward doon sa kapurihan, kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. So, ginawa niya lahat ng bagay from the beginning to prepare that for us para tayo, mabuhay tayo na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Special ang pagka-create niya sa tao, di ba? Siya ay nagugis ng alabok ng lupa, hiningahan from His nose. Binigay niyang hininga mula sa Kanyang sarili papunta doon at naging buhay na kaluluwa ang mga tao. So binigyan tayo ng buhay na kaluluwa through His breath given unto us. Because He has a purpose for you and me. Kaya hindi tayo nag-exist sa sanlibutan na ito na wala lang. Nandito tayo because God has a purpose for your life. So there is no reason para sayangin ang buhay na to sa pagliliwaliw sa kamunduhan, upang sayangin ang buhay na to sa mga walang kabuluhang mga bagay sa mundong ito. But use this first to glorify the God who created you, wonderfully and fearfully made you, crafted your life. Nilikha ka ng Diyos na kamangha-mangha, kagilagilalas ang buhay, ang nilikha ng Diyos, mga kapatid. That's why the enemy is trying to corrupt humanity. Kaya ang kaaway, mga kapatid, grabe yung kanyang efforts na binibigay pangwasakin, sirain ang katauhan. Because humanity is created by God wonderfully and fearfully. Actually, even the scientists know, nasumpungan ng mga scientists sa ating DNA ang signature ng Diyos. Nung inaral po nila yung character, chemical composition ng human DNA, it has the signature of the Savior. Na-interpret po nila through the symbolic chemical names of the composition of our DNA. The two-strand DNA, di ba ganito yung DNA natin? Yan. The double helix DNA. Nandoon yung signature ng Panginoon. Amen. Saan ba yan natatago ng DNA? Sa kailalim-aliman, sa loob ng ating cells. The nucleus of our cells. Doon niya tinago yan. Pero it stores all the memory, all the information about us, about humanity. Amen. And that's very special. Nandoon yung signature ng ating Panginoon. Okay.
So Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherewith had made us accepted and the beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His glory, of His grace, wherein He hath abounded toward us all wisdom and prudence, having made us unto the mystery of His will, according to His good pleasure, which had purpose in Himself. So ginawa tayo ng Diyos para sa Kanyang kasiyahan. It pleases Him to see us. It pleases Him to see you. Nagagalak ang puso ng Diyos na pinagmamasdan tayo, na nabubuhay ayon sa Kanyang layunin. Subalit, I believe, nagigrib ang puso niya kapag pilit niyang idinidirect ka sa tama pero pilit ka namang lumalayo. Pilit niyang itinutuwid ang iyong buhay because that's the purpose that He has for you, pero ikaw naman pilit kang kumakawala sa Kanyang kamay at nais mong gawin ang sarili mo. Okay? So, He made you beautifully for the praise of His glory, para sa kaluwalhatian ang Kanyang pangalan. So, let this be a basis of how we are going to continue to live our life for the coming year. Sa papasok na taon, nakita natin ito as reference na mag-decide tayo na, Lord, help me na patuloy na maging maayos ang buhay ko, mga area ng buhay ko na gusto mong ituwid, gusto mong i-correct. Help me. Help me to see your purpose. Help me to see your plan. Direct me through you. Let this be our prayer. Amen. So, conclusion, not by the works of righteousness which have done, but according to His mercy, He saved us by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, hindi tayo naligtas because of our own works, but because of His mercy and grace sa pamamagitan ng regeneration, ibig sabihin, being born again through the washing of regeneration. So, ano ba yung washing of regeneration? Ano ba yung paghuhugas sa pagbuhay na sa muling pagkabuhay or regeneration? Ano ba yung washing doon? Sabi. That symbolizes our cleansing through water and the Holy Ghost, mga kapatid. Baptism in the water and the Holy Ghost. Renewing of the Holy Ghost. Yan. Nakita po natin, washing. So, it is not by own works, but by grace and mercy. Pero kailangan natin ng washing, paglilinis. Kailangan natin ng Holy Ghost sa ating buhay. Okay? Which He shed on us abundantly through Christ sa kaninong pangalan? Sa ating Panginoong Jesus, who is our Savior, na Siyang tagapagligtas natin. That being justified by grace, we should be made heirs according to the hope eternal. So tayo ay pinaging matuwid sa pamagitan ng biyaya upang maging tagapagmana ng pag-asang para sa walang hanggang buhay. Okay? So, again, I want to reiterate, the journey with God starts today. Hindi nagsisimula ang journey natin with the Lord pagkatapos ng kamatayan, kundi ang journey natin with the Lord must start now, habang nabubuhay pa tayo. So let's pray. Hallelujah. Glory and honor to Jesus. Thank you for the hope of your calling to us. Salamat sa biyaya ng pagkatawag mo, Panginoon. Salamat sa kahabagan mo. Salamat sa pagtubos mo sa amin. Salamat sa pagtawag. Salamat sa pagliligtas. Panginoon, tulungan mo po ang lahat, ang bawat isa sa amin, na patuloy kaming makalakad, patungo sa napakagandang layunin mo sa amin. At mangyari ang purpose mo sa aming buhay. At matuwa ka nawa habang pinagmamasdan kami kung paano namin sinasabuhay ang buhay na pinagkaloob mo sa amin. Magbigay nawa kami ng kasiyahan sa iyong puso habang kami lumalakad sa buhay na to. At patuloy mo kaming ihanda sa panahon na kami ay haharap sa iyo
na kami ay lumakad ayon sa kalooban mo. Basbasan mo po ang bawat isa sa aming pamumuhay sa araw-araw. Sa buong maghapon na to, gabayan mo kami, Panginoon. Balutin mo po ng iyong banal na dugo ang aming mga puso at isipan upang patuloy kaming maprotektahan laban sa mga gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus Christ is our prayer. Amen and amen. So, thank you so much mga kapatid. Tingnan ko lang yung mga nakasama ko sa umagang ito. Saglit lang po bago ako magpaalam. Pasensya kasi naputol ako kanina. So, nag-reconnect ako. Kaya yung iba iba naiwan doon sa part 1. Okay, yung mga nakasama po natin sa umagang ito, thank you so much. Sir Marlene Gulyoso. Ma'am Ambi Navarro, thank you po. Sir Elias Sadol. Ma'am Ria Guhar, thank you so much. Sir Kevin Borabo, thank you po for joining. Auntie Mel Bunagwat, God bless you. Ma'am Annalyn Militanti, thank you for joining. Sister Sinaida Dr. Lero, God bless you po. Sister Helen Magana, thank you for joining. Ian Ra, salamat po. Vimalin Kipia Laudit, salamat. God bless you. Classmate Lino Gregory Esperanzati, thank you so much. God bless you. Sister Mylene Abanyo, God bless. Sister Brother Carlos Wilma Cabrera, thank you so much. Sister Elsa Garland Hernale, God bless you po. Jake James, thank you so much. Sister Laura Gumban and family at sa inyong siblings, ay sa iyong mga anak, God bless you. Sister Lita Sultan, God bless. Sister Angelita Ligoro, God bless you. Pastor, thank you po. Salamat po sa mga prayers. Salamat po sa suporta sa ating FB Live. Thank you so much at sa pagtitiwala. Marami pong salamat. I am humbled and I am honored. So, Brother Andy Orozco, thank you so much. Sister Mitsumi Ikida, dyan sa Japan, God bless you. Happy New Year sa lahat. So, dito, tingnan ko lang kung may mga na-miss ako na hindi ko pa na-recognize. Pastor Alfred Generalo, God bless you. And Sister Charlotte, God bless you. So, yan, lahat na siguro na mention ko. So, kung may nalagpasan mo, Sister Nancy, thank you so much. Kung may nalagpasan man po ako, I am sorry and I am grateful to all of you. Pagpaaman niyo na lang po kung may nalagpasan ako. Thank you so much. God bless everyone. And have a nice day. Advance Happy New Year. Pero abangan niyo pa din bukas yung aking live. God bless you.